Okay mga kababayan, no? So nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction, no? Tungkol ito sa mga mainit na balita na naman sa ngayon tungkol lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na West Philippine Sea, talagang atat na atat ang mga incheck. Atat na atat ang mga incheck na makuha. Parang sa palagay ko parang pangarap nila na makuha ang buong West Philippine Sea. So, ito ang ating bibigyan ng reaction, no? Itong balitang to. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, mga guys please don't forget to like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? And also, please paki-subscribe kay Melbs Castle. So, itong video na to sa kanya, to bibigyan lang natin ng mainit na komentaryo to at reaction. So, pwede rin kayo magkomentaryo diyan sa baba, 'di ba, mga kababayan? So, itong gagawin natin, no, kasi itong Philippine Coast Guard hindi na takot maipagbanggaan sa China. What? Matindi ang Philippine Coast Guard di na raw natatakot. At ang isa pa, ang suluan ito yung suluan na barko to dineploy na uli sa Scarborough Shoal. Wow ang tatapang na ngayon talaga nito, no? Parang ang tatapang ngayon ng Philippine Coast Guard. Ano kaya? Ano kaya dahilan, no? So, ito yung ating bibigyan ng reaction. So, bigyan na natin ng umpisa na natin. Okay? BRP Miguel Malbar pinul out na o inalis na sa Scarborough Shoal. Dineploy kasi to sa kadahilan ng baka gumanti ang China. May restback agad ng Philippine Coast Guard. Pero ngayon malamig na nga ang tensyon. No need na daw. Kung mananatili kasi baka ito pa ang maging mitya na lumala pa ulit ang girian. Hindi daw to kaduwagan. Ayaw lang natin ng gulo. May good side at bad side nga ang desisyong ito. Ang bad side atin naman yan bakit nila inatrash ang warship ng Philippine Navy. Ang good side naman ay nandyan ang presensya ng US Navy warship. Sila na daw ang bahala dyan. That a PLA Navy. No? Inatras na raw ng ating Philippine Navy yung kanilang Philippine Navy na warship dyan. So, ang sabi daw ng mga karamihan, ang mga nasa isip nila ay kaduwagan daw. So, hindi naman siguro. Sige naman siguro, no? Kasi nga, umatras daw. So, pinauwi na raw yung barko ng Philippine Navy dyan sa Baho de Masinloc. So, ewan natin kasi naman daw nandun na raw yung at least nandun daw yung mga US Navy. Kumbaga nagpapatrolya na rin, kaya nga parang na rin nagpahinga na rin, o kaya nawala na yata, maubusan yata sila ng ng gasolina yung barko ng Philippine Navy, kaya pinauwi na siguro. The warship was deployed at nag-react din tayo doon, no? Kasi once you deploy a Navy vessel there, you come in warlike. Para bang nanunutya ka, nangahamon ka. That is not the policy stand of our government. So, hindi tayo magpo-provoke kasi we do not know what will happen if two Navy vessels are there. Kasi doon pwede mangyari miscalculation, misjudgment. And that is the thing that we do not want, no? Hindi naman nasasabi dahil hindi tayo na-deploy doon na naduduwag tayo, hindi. We are just being prudent, we're just being practical. And we do not want this a situation to escalate. And if ever it escalates, it is not to the best interest of our country. It is not even to the best interest of China for that matter and to the region. So we might as well tone it down and bring it down to a level that we can manage. Otherwise, you do not know what will happen. Philippine Coast Guard pa rin. Ayun naman pala. Kala ko na wala na, maubusan ng gasolina, kaya pinauwi yung barko ng Philippine Navy. Ayun pala, kasi nga, kaya nga pinauwi na, kasi nga tapos na. Kumbaga, malamig na yung sitwasyon. Di katulad nung nakarang araw daw, yung nagbanggaan ng dalawang singkit.
Dahil nga sa katangahan na ma-inject na to, nagbanggaan sila mismo. So siyempre, malay ba natin na kung rumesbak yung yung mga singkit na yan, kaya kaya nanatili pa rin yung barko ng Philippine Navy. Pero sa ngayon, pinauwi na yata. Pinauwi na yung Philippine Navy kasi nga malamig na raw yung sitwasyon. Malamig na. Ayun ang ayun ang kumbaga yung sabi ng yung mga nakakataas sa atin. Yung nagsalita na yun. Rin nga ang nakatoka sa pagbabantay sa Baho de Masinloc. Kasalukuyang nasa Scarborough Shoal ang Teresa Magbanwa, pinakamalaking barko ng PCG. Pinapunta naman daw yung mga Philippine Coast Guard doon sa Baho de Masinloc para magbantay. So, ayun daw yung pinakamalaki daw. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard daw, yung Teresa Magbanwa. Ayun ang pinakamalaki na sa atin Pero sa ma-incheck yata, parang yan yata yung pinakamaliit. Dagdagan pa daw yan ng mga magagaling na kapitan tulad ng BRP Suluan. Kaso hindi ba delikado para sa BRP Suluan na i-deploy ulit? Posible kasing gantihan niya ng Chinese Coast Guard at Chinese PLA Navy. We also would like to pursue PCG as the lead as of this point, just to ensure the message to our Chinese friends that we're not escalating things. That is the main message of using our civilian Coast Guard. So, I believe they read it. It's just a matter for them to accept. We are deploying skippers of the vessels who are excellent in seamanship skills. The display of seamanship skill of Captain Angge, the commanding officer of 4406, is a good evidence of how careful we are in selecting Coast Guard vessels whenever we deploy in the West Philippines. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong iatras ang warship ng Philippine Navy o mas gusto nung nandyan yan para may nakaalalay sa Philippine Coast Guard? Ikomento sa baba ang inyong saloobin. Okay mga guys, so kumpara sa atin kumpara sa akin mas maganda yung nandyan yung para sa akin lang mga Health level kababayan. up your health with extra Mga kababayan, energy from Enervon Z+. Teka. Kung para sa akin opinion ko lang kung para sa akin dapat nandyan din nagpapatrola yung mga Philippine Navy. Hindi lang yung mga Philippine Coast Guard kasi nga tulong dapat yan, tulong-tulong. Kasi nga pare-parehas naman sila sumusweldo. Philippine Coast Guard sumusweldo sa gobyerno, Philippine Navy sumusweldo sa gobyerno rin. So dapat parehas sila magtrabaho. Dapat talaga parehas sila kumbaga lumibot-libot sa West Philippine Sea. Ang trabaho naman talaga nila. Para sa akin Tsaka hindi naman siguro magkakagera yan takot lang ng mga incheck na yan. So dapat talaga pwede rin kayo mag-comment diyan mga kababayan kung yung mga saloobin niyo diyan na sa ganun mailabas niyo yung saloobin tungkol sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Yan. Okay, so para sa akin matatalino ng ating mga opisyalis yung mga nakatoka diyan sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, tsaka yung mga kung ano mga ahensya man nandiyan. Matatalino sila hindi sila duwag. What? Pinapatas nila yung mga barko ng Philippine Navy para baka daw mag-escalate yung gulo. Okay, so nandito na lang tayo. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag nyo naman kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel na sa ganon, ma-update pa kayo sa mga video na akin pang i-upload. Okay, salamat.